bago po tayo lumako sa ating pagbubulay ng salita ng Diyos, buksan lang po natin ang ating Bible sa Mark chapter 4 from verse 35 to 41. Tayo po muna ay manalangin. Kami o Diyos ay nagpupuri at nagpapasalamat sa habag at sa biyaya mo. Hayaan mo po Panginoon na ang umagang ito sa anumang hiling ng iyong salita, tulungan mo kami o Diyos na patuloy po namin makita ang naisin mo. Patuloy mo po kaming kibusin at pangunahan sa pamamagitan ng mga salita mo. At hayaan mo Diyos ng iyong lingkod na maghahayag ng katotohanan. Patuloy mong bigyan ng bukas na kaisipan at hayaan mo ang iyong salita ay tumimo sa puso ng bawat isa. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So ang tema po natin ay touch to become. Hindi po kumilos ang Diyos upang patahimikin ang bagyo. Yan po yung ating tema. So kung babasahin po natin sa talata at pagbinalikan po natin, mapapansin po natin sa verse 35. Sabi sa verse 35, on that day when evening had come, he said to them, let us go across to the other side. So yung statement na yan ni Jesus ay maghapon na po siyang nangaral ng salita ng Diyos. Pag binalikan niyo po sa verse 1, mapapansin niyo po yan. Again, he began to teach beside the sea, and every large crowd gathered about him, so that he got into a boat and sat in it on the sea, and the whole crowd was beside the sea on the land. So, nagturo po siya, marami siyang itinuro. Mga parables na ginamit niya, yung lamb under a basket. The purpose of the parables, yung seed, yung mustard seed, pinaliwanag niya, ito ay naglalarawan tungkol sa kaharian ng Diyos. So marami po siyang itinuro sa mga alagad at sa maraming mga tao. Pero, pagdating po natin sa verse 34, sabi niya, he did not speak to them without a parable, but, sige niyo po, but privately, to his own disciples, he explained everything. So nangangaral siya publicly at hindi sigurado kung public na yun lahat na-absorb ang turo ng Panginoon. Pero ang isang magandang bagay sa sistema ng Panginoong Jesus, pagdating po dun sa core group niya, sa mga disciple niya, pinapaliwanag niya privately yung naisin at kalooban ng Diyos pagdating po sa kaharian ng Diyos. So meron po siya talagang dinidevelop ng mga disipulo na magpapatuloy ng kanyang pangitain na may kinalaman sa kaharian ng Diyos. So sa madaling salita po, maghapon ng aral ng Panginoon, pero hindi niya rin iniaalis na within a private place, kinakausap niya pa rin yung kanyang mga disciples. So ang tanong, pag inilagay ba natin yung ating sarili, halimbawa tayo ay nasa panahon ni Jesus, saan kaya tayo nabibilang? Kabilang ba tayo doon sa disipulo o kabilang tayo doon sa crowd? So, sana sa disipulo tayo mapabilang. Amen po ba? Kasi po, pag sinabing kabilang tayo sa disipulo, ang pakikipag-ugnay ng Diyos sa atin ay mas malalim. Ang pagtuturo ng Panginoon sa atin ay mas ipinapakita niya ang kanyang malalim na plano. So, nagkakaroon po ng tinatawag na meeting of mind. Sabihin niyo po, meeting of mind. At tawag po dyan communication. Ibig sabihin, pag nagtagpo ang isip mo, ng isip ko, mayroon pong nangyayaring communication. Pero pag nagsasalita ka, walang nangyaring unawaan, walang nangyaring communication. Pero dito po ang linaw ng ginawa ng Panginoong Jesus. After niya pong mag-aral sa maghapon, sa maraming mga tao, nakipag-usap siya sa kanyang mag-aalaga. Ngayon, ano ang gustong ituro ng Panginoon para sa kanyang mga alagad? May kinalaman sa kaharian ng Diyos. May kinalaman doon sa, babalikan niyo po, di ba, nagsaboy ng binhi, may napunta sa tabing daan, may napunta sa batuhan, may napunta sa dawagan, pero meron din napunta sa
matabang lupa. Yung sabdaan, hindi tumubo. Pagkarinig pa lang niya, walang nangyari. Narinig dito, pero walang nangyari sa buhay. Yung pangalawa naman, tumubo. Pero ang problema, dumating yung pagsikat ng araw, natuyo. Dahil hindi nakakapit yung ugat, yung kapit ng kanyang ugat sa lupa. Agad-agad natuyo. Yung isa naman, nasa dawagan. Ang paliwanag ni Jesus, tumubo. Pero hindi na bunga. Bakit? Tinalo ng impluensya ng sanlibutan. Pero yung binhi na nahulog sa matabang lupa, tumubo, namunga, at marami ang inaani. Meaning, ang pinag-uusapan po natin dito ay isang disipulo na hindi lamang nakarinig ng salita ng Diyos, kundi nakarinig ng salita ng Diyos, tumimo sa kanyang puso at nilakaran niya yung pangarap ng Panginoon para sa kaharian ng Diyos. Di ba? Yung mustard seed na paliwanag dito ni Jesus, maliit na binhi o maliit na butil, pero pag siya ay tumubo, sa tamang panahon, siya ay lumalago at namumunga at nagiging tinitirhan ng mga ibon. Parang nagiging pahingahan. Sabihin, nagkakaroon na lang, yung dami niyang maliit na kalagayan ay nagkaroon po ng influensya, malawak na influensya. Ganon niya ay pinapaliwanag ang kaharian ng Diyos. Na ang pinuputos po, kung tayo ay malinaw na kabahagi sa tinatawag na disipulo ni Jesus, hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay walang magiging bunga. Sa mga tuwid, may expectation ang Lord sa mga disipulo ni Jesus o sa kanyang mga disipulo. Tingnan niyo po yung katabi niyo. Disipulo, hindi. Kapag naramdaman mo sa sarili mo, I am disciple of Christ, hinahanap mo ang pagkakataon paano ka makapangumunga. Paano mo gagamitin yung buhay mo magkaroon ng partisipasyon sa pagpapalawak ng kaharian ng Diyos. So, merong gustong ituro. Bagamat parang aksidente ang sitwasyon, Kasi sabi ni Jesus, on that day when evening had come, He said to them, let us go across to the other side. Ano kaya ang dahilan ni Jesus? Sabi niya in verse 26, and leaving the crowd, they took Him with them in the boat, and just as He was, and other boats were with Him. Kasama niya po yung mga disipulo. Pero meron pa rin mga sumusunod sa Kanya. So, sino yung iniwan niya? Yung crowd. Pero kasama niya pa rin yung disipulo. So meron siya talagang yung style po ng discipleship program ni Jesus. Kasama niya. Kwentuhan niya, kasama niya sa pagtulog, sa pagkain, anytime, pwedeng magtanong at sumagot. At hindi po formal ang kanyang pagtuturo. Pero tinatransfer niya yung kanyang buhay, yung kanyang damdamin at kaisipan, yung kanyang pangarap, yung buhay niya at yung buhay ng mga alagad parang nagtatagpo. Yung isip niya, yung isip ng mga alagad nagtatagpo. So, yan po ay ginawa ni Jesus almost 3 years sa kanyang mga alagad. Perfecto ba ang pag-discipleship ni Jesus? Sagot. Perfecto ba ang discipleship ni Jesus? Parang masyado kayo nag-isip Pagpalagay natin, balikan natin yung kwento. Pumili si Jesus ng 12. Yung bang 12 sumunod lahat kay Jesus? Ilan ang sumuway sa 12? Isa. Ang tawag doon ay Judas. Sa pangalan niya, Judas. So, kala ni Jesus,
sa panahon na yan, okay na. Pero ito pala si Jude ay tinalo na, ano yan? Pera-pera ang usapan sa kanya. Delikado siya po kasi yung treasurer eh. Ng discipleship na team ni Jesus. Delikado. So, malapit sa tukso. So, si Judas ay bumigay. Ibig sabihin, from 12 disciples, hindi po nagpatuloy. At mayroon 11 nagpatuloy. Pero pag tinignan po yung 11 disipulo ni Jesus, iba-iba po yung naging struggle nila. Si Peter, ang unang struggle ni Jesus, ni Peter kay Jesus, nung si Jesus ay dadakipin na. Diba, uli na si Jesus. Ano ang sabi niya? Hindi ba kasama mo ang tao iyon? Oo, hindi ko yung kilala. 3 beses niya itinatwa si Jesus. Then after that, nagsisi po siya. So, nagsisi siya kasi hindi niya dapat itinatwa si Jesus. Ano ang nagpaalala sa kanya? Bakit niya naisip na mali yung kanyang ginawa? Kasi bago niya itinatwa si Jesus ng 3 beses, may sinabi si Jesus sa kanya. Tandaan mo, Pedro, pagkatilaw ng manok, talaga, totoo ito, itatatwa mo ako. So naalala niya, biglang yung pangatlong pagkakataong tinatwa niya sa wow! Doon, naalala ni Pedro, tama si Jesus. So, nagsisi po siya. Si Jude ba nagsisi? Hindi. Nagsisi rin. Ang problema niya sa kanyang pagsisisi, nagbigti. Maling pagsisisi. Imbis na ayusin yung buhay para sumunod kay Jesus, hindi iniayos. Nagbigti. Pero si Pedro, nung nalaman niyang mali siya, nagsisi po siya, dinadapukan niya yung kanyang dibdib. Bakit may ganun siyang understanding? Ito po ay larawan ng disipulo na talaga pong dinidevelop ng Panginoon. Hindi perfecto, pero nauunawaan niya kung ano ang malinaw na plano ng Diyos. Diba ang sabi ni Jesus kay Pedro, at ikaw ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. So meron talagang nakita si Jesus kay Pedro. Pero hindi sinasabi ni Jesus na perfecto na si Pedro. Dumaan siya sa proseso para talagang makita niya ang plano at kalooban ng Panginoon. Meron pa siyang prayer kay Pedro. Ano yung prayer niya? Pedro, hiniling ni Satanas na ikaw ay ligligig parang trigo. Pero tandaan mo ito, sa pagbabalik loob mo, palakasin mo ang aking mga batang tuwa. Tanggap ni Jesus, hindi perfecto si Pedro. May pagkakamali, pero binibigyan ng Panginoon sa panunumbalik, meron pa rin siyang responsibilidad ayon sa plano at kalooban ng Diyos. Tama po ba, Pedro? Sabi niya, di ba? Ang linaw. So ano po pinupuntos natin? Si Jesus po, nananawagan ng tunay na disipulo. Hindi man tayo perfecto, pero makikita po natin yung biyaya ng Diyos sapat para sa ating lahat. Amen po ba? Pwede po bang palakpakan ng Lord? Kapagdan po natin yung talata, nung sila po ay nasa bangkana, inabutan po sila ng bagyo. Ewan ko kung bagyong Inday yan. Pero yun po, wala namang pangalan, pero bagyo. At sa kalagitnaan, si Jesus po ay natutulog. Sabi nung iba, kaya natutulog si Jesus kasi panatag talaga ang kanyang kalooban dahil iniingatan siya ng kanyang Ama sa langit. Tama po ba? Mali? Tama naman. At sigurado tayo doon na si Jesus ay iniingatan ng Ama. At yung kanyang misyon, sinasamahan po siya. Pero, sa isang banda po, normal lang na si Jesus ay makatulog. Kung ikaw naman po ay maghapong nag-preach, ang dami mong kausap ng mga tao.
physically, nakakapagod. Tama po ba? Tao si Jesus during that time. At ang kalalagayan ng pagiging tao, tunay niyang nararanasan. So kapag ikaw ay napapagod, ano ang dapat mong gawin? Pahinga lang. Huwag sumuko. Yung iba kasi parang gusto na sumuko. Pag ikaw ay nagugutom, ang dapat gawin? Kumain. Diba? Pag inaantok, matulog. So pag inabuso mo ang katawan, ikaw rin ang maapektuhan. Pero normal lang po yung kalalagayan ni Jesus na siya po ay natutulog. Kasi po, napagod siya sa maghapon. Ngayon, yung kwento, tandaan natin, nung bumabagyo na, sabi niya, and a great windstorm arose and the waves were breaking into the boat, so that the boat was already filling. But he was in the stern, asleep on the cushion, and they woke him and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? So, tinawag siya ng isang mga alagad niya at ginising po siya. So, hindi naman pinagkikita ni Jesus ang ating talata na makikita dyan. Pagdating po sa verse 39, tingnan niyo po yung verse 39. Pwede po magbalikan na natin ng kaunti. Pakibasa na po hanggang 41. 1, 2, ready, go. Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. He said to them, Why are you so afraid? Have you still no faith? And they were filled with great fear and said to one another, Who then is this, that even the wind and sea obey him? So pagkagising po niya, hinarap niya yung bagyo. I-picture na po natin sa isip natin paano niya hinarap yung bagyo. Tinaas pa niya yung kanyang kamay, kasi sinabi niya, tigil! So ganun ba ang kanyang mapapayang observe natin? Sabi niya, sa bagyo, sabi niya, peace, be still. Tumahimik na po. Sana ganyan talagang napakadali resolusyunan yung mga problema, no? Stop! Ayos na ang lahat. So, kay Jesus po, hindi yun imposible. Normal yun sa buhay niya. Mayroon siyang authority. Diba? So, ano po yung pinuputos natin dito? Sinaway niya ang kalikasan at ang nakakaganda pong pansinin po dyan ay doon sa karanasan na yun, sa na-witness ng mga alagad. Tingnan niyo po yung verse 41. Meron silang tanong eh. Sabi sa verse 41, Who then is this that even wind and sea obey him? Oh. I-picture nga po natin sino si Jesus sa ipinapakita ng kwento. Alam niyo po, sa Palawan, may na-encounter kaming ganyang angkin na siya daw po ay si Jesus. Na ang pangalan niya ay si Damar. Nung panahon po ngayon, nasa mission po kami, marami na pong na-influensyahan ng katuruan na yan. Kasi yung sinasabi nilang si Damar ay, ginawa yung pinatigil ang bagyo. Ginawa ninyo yung lumakan sa ibabaw ng tubig. Lahat ng ginawa ni Jesus na sinasabi sa Bible, ito daw po ay ginawa ni Damar. Ang tawag nila si Matandang Damar. At ito daw po, nung panahon ng hapon o di ko alam kung anong panahon niya, pero hinulin daw po siya ng mga sundalo. At pinarusahan. So, ang kwento, itinutulad sa kalalagayan ni Jesus. Hinuli rin ng mga sundalo at pinarusahan. Kaya marami mong napaniwala na si Damar na ito yung Jesus na taga-Palawan. So, ang ginawa po namin para may ayos yung ganong kaisipan, kailangan namin mag-ikot sa mga bundok, ipaliwanag ito sa mga katutubo. At mayroon silang binabanggit na Ilog Jordan. Doon sa Ilog Jordan, pinuntahan din po namin yun. At si Jim, naligo pa doon. Talagang malinaw. Doon daw sa Ilog Jordan na yun, naghahagis ng mga coin. Halimbawa, yung mga katutubo, mayroon silang request,
Inuulog nila doon. At magdudugay ko sila, magulog sila ng coin. Pero may balita, doon daw sa ilalim noon, may net. Di alam kung sino naglagay. Pero yun lang mga kwento. Pero pinalitaw na yun daw po ang ilog Jordan. So, ibig sabihin, lahat ng kwento kay Jesus, iniaangkin doon sa matandang damar. So, meaning, meron pong lumilitaw na maling katuruan. At noon po, wala na pong ang usapan pag sa pagtuturo ng kapwiran, katotohanan, kahit nasaan, pag nagtagpo kayo ng mga katuturuan, may tanong, kailangan kang tumigil at magpaliwanag para ipaliwanag kung sino si Jesus. At meron pa kaming ginawa. Nagdala kami ng globe. Ano yun yung logo? Yung hihipan mo? Tapos, eto po nakakatuwa. Nagmukha kaming eng-eng. Bakit po? Sabi nung katutuwa, yung mundo nila, hinihihip-hihipan lang. So, gano'n po sila mag-isip. So, hindi ko alam kung literal silang tumanggap ng mga katwiran. Tapos, ito pa habang pinapaliwanag namin, ito yung Palawan, ito yung Israel, magkaibang lugar sila. May nagtanong na matanda, seryoso. Kapatid, may tanong ako. O ano ang tanong? Pag ako ba nabuhay, makakalusot ako sa Amerika? Sabi ko, medyo malalim na ako kaya yun. Bago ko makarating sa Amerika. Ganun po yung kanilang isip. Kaya sabi ko, mahaba pa ang proseso para maunawaan nila ang liwanag ng katotohanan. Baga na-absorb na nila yon. So, hindi pala ganun kadali ang magpaliwanag. So, ang isang nangyari po, mahaba pang mga pagkakataon. Tapos, alam niyo po, meron pong naliwanagan. Kasi may lumitaw na turo. Babalik na daw si Jesus. At sa pagbabalik ni Jesus, pinaghandaan niya ang pagbabalik ni Jesus. Ano ang ginawa niya? Bumili po siya ng bagong sinelas. Sabi niya, gusto ko pagdating ni Jesus, bago yung sinelas ko. So, inihanda niya. Dumating po yung araw ng petsa na darating na si Jesus at susuot niya yung bagong sinelas. Lumagpas na yung araw, hindi pa rin dumarating si Jesus. So, maraming naniwala. Ano pong pinuputos ko? May mga katuruan pagdating sa iba't ibang lugar. Pero nangangailangan po talaga ng tunay na disipulo na magtataguyod ng pagtuturo ng aral ni Jesus. Amen po ba? So ito po yung pinuputos natin. Si Jesus po hindi lamang simpleng tagapagturo. Inihayag niya kanyang kapangyarihan at naghahanap siya ng tunay na disipulo. Disipulong susunod sa kanyang naisin. Disipulo na nangangarap na makapangyari ang kalooban ng Diyos. Disipulo na gaganap kahit magkaroon pa ng kaunting sakripisyo. So, pag pumunta po kayo sa malawak na gawain ng misyon, maobserbahan po natin mas marami pa ang nangangailangan kaysa kalalagayan po natin. So, ang pinuputos ko po si Jesus, ganun ang kanyang pangarap. Lagi siyang nagtuturo ang mga maliliit na kwento upang ituro ang partikular na dapat matutunan ng tunay na disipulo ni Jesus. Dito po sa kwento, meron ba kayong nakitang refleksyon na gustong ituro ng Panginoon sa kanyang mga alagad? So, huwag niyo na po sabihin, sa isip niyo na lang yan. Baka mamaya kapag-usapan din natin yan. So, ito po yung buong kwento na sinasabi natin. Si Jesus tumawid sa kabilang dako, nakisakay sa bangko, bangka, inabot ng bagyo, pinatigil niya ang bagyo, nabangha at natakot ang kanyang mga alagad, ginising si Jesus, paggising ni Jesus, sinaway ang bagyo, tumigil, at pagkatapos doon, namangha ang kanyang mga alagad. Sino ka? Pati ang bagyo at ang dagat tumigil sa isang utos mo lang. Pero ang tawag niya, teacher, gumising po kayo. Malulunod po kami.
So dalawang bagay po ang makikita natin na binibigyan emphasis sa kwento. Number one, ang kapangyarihan ni Jesus, the power of Jesus Christ. Simple lang. Sa simpleng pagsaway, sumunod ang natural na kalagayan ng bagyo. Pangalawa, yung kondisyon ng pananampalataya ng kanyang mga alagad. So, ang tagal na nilang kasama si Jesus. Sa chapter 1 pa lang, nakita nila kung paano paglikha at paggawa ni Jesus. Merong may ketong na pinagaling, merong mga may sakit, pinagaling. At ito po, kasama nila si Jesus sa bangka. Pero takot na takot pa rin sila. Ano po yung pinupuntos? Ano ang gusto ituro ni Jesus? Nagpakilala po siya sa dalawang paraan. Number one, pinakita niya ang kanyang kapangyarihan. Number two, kinukulit niya ang pananampalataya ng kanyang mag-alagad. So anong pananampalataya? Meron tayo. Pananampalataya na pang 1 linggo, pang 3 taon, o pagtapos lang ng service, tapos na yung faith. Hindi ka pwedeng kumatanong, hawak ko ang faith. Hawak ko ang faith. Hindi. Dapat, yung pananampalataya na sinimulan natin, magpapatuloy. Yung pananampalataya, as we claim that we are followers of Christ, we are disciples of Christ, hindi dapat siya nagbabago. Amen? At marami pa pong katotohanan na sa pagdidisipulo ni Jesus, kasama-sama niya po sila. At ito po ang sa magandang bagay. Dalawang bagay ang gusto niya ituro. Una, ako si Jesus. Pinapatunayan ko sa inyo. Pwede kayong magtiwala sa akin. Meron siya nagagawa. Pero, sabi niya, hanggang ngayon ba, maliit pa rin ang inyong pananampalataya? Mga kapatid, walang sukatan ng pananampalataya. Hindi po yan ang aking pinuputos. Ang pinuputos po, kilalanin natin. Paano ba natin ikinakapit yung ating pananampalataya kay Jesus? Ang pananampalataya na kakapit kay Jesus, tunay na nakakaranas ng kapayapaan. Amen? Ang pananampalataya na nakakapit kay Jesus, nagbubuhayan. Kagaya ng unang parables. Di ba? Kasi yung pananampalataya na nalagyan ng tamang buti, tumubo yan sa puso at namumunga. So ang pinupuntos ko, ang disipulo ni Jesus, namumunga. Hindi po yan stagnant. Hindi po yan tambay lang sa iglesia. Dapat may pamumunga. Hindi ko po pag-usapan kung ano yung bunga, pero sa kasaysayan ng ating kwento, ang hinahanap ni Jesus ay isang disipulo na dapat na umugat. Isang disipulo na makakanlungan, na kagaya ng pinapakita ng kaharian ng Diyos sa pamagitan ng mustasa. So, ito po yung sa dalawang bagay na binibigyan natin ng emphasis. Sige po. Sabi rito, the condition of faith. Sabi niya, teacher, do you not care that we are perishing? So, ano po ang tanong na yan? May kasama ba? Paano ba? Yung tanong niya. Kung ikaw ay kasama ni Jesus, ano sasabihin mo? Na bumabagyo, kasama mo si Jesus, natutulog doon. Anong sasabihin mo kay Jesus? Panginoon, Panginoon, marulunod na kami. Baka yun din ang sasabihin natin. O kaya naman, ano ba naman klase ito? Kasama natin si Jesus, walang pakialam. Ganun kasi yung statement eh. So, pinaparaphrase lang po natin. Sabi rito, and verse 40, dahil sa ganung statement, muna, sinaway ni Jesus yung bagyo. Then pagkatapos doon, in verse 40, sabi niya, he said to them, why are you afraid? Have you still no faith? Kapag ba dumadanas na tayo na mabibigat na sitwasyon, nagbabago na ba yung paningin natin kay Jesus? Humihina na ba yung pagkapit ng ating pananampalataya kay Jesus? Halimbawa, may pinag-replay ng karamdaman mo, hindi ka dinirinig. Panginoon, yung talaga mo dinirinig, hina na ba yung faith natin? O kaya naman, Panginoon, bakit ganito? Tagal-tagal ko ng mananampalataya, ang hirap pa rin ang buhay ko. Ang tanong, masipag ka ba?
Ang tanong, nagsisikap ka ba? Ang tanong, saan mo ginagamit ang maraming mong oras? So, ginagamit mo ba yung talento mo? Dinidevelop mo ba yung talento mo? Pero kapag naghihirap ka na, tatanungin mo ang Lord, Lord, bakit gano'n? Mahirap pa rin ang buhay ko. Mga kapatid, baka minsan kailangan kilalanin talaga natin yung ating sarili. Yung pananampalataya na yan. At yung pananampalataya na yan, nakaugpong talaga. Dahil alam mo, disipulo ka ni Jesus. Amen? Amen po? So, dito mo yung makita natin. Sabi niya, Teacher, do you not care that we are perishing? Alam niyo po, tingnan ko po sa ibang bagay na mapapansin po natin sa statement na yan. Jesus is not just a simple teacher. According to the story. Tama ba? Hindi lang simple teacher si Jesus. Great teacher. Pero sa pagkakataon ito, hindi lang simple teacher. Nagpakita ng kapangyarihan. At nagko-correct ng pananampalataya. Ayon ni Jesus, we are claiming Christian, we are claiming believers, still, wala kang pakialam sa plano ng Diyos. Still, wala kang plano para sumunod sa kalooban ng Diyos. Ang tunay na disipulo nagpapasya, nag-iisip, nagpaplano, at naghahanap ng pagkakataon upang makapangyari sa Kanya ang kalooban ng Diyos. Hindi po yan damdamin na paiwas-iwas. Kasi kapag na-develop na ang kaisipan ng tunay na disipulo ni Jesus, nagiging buwang damdamin yan. Kasi alam niya, disipulo siya ni Jesus. At gagalaw ka sa disenyo ng buhay mo, sa kakayan mo at talino mo, para ipakita mo, makapangyari ang kalooban ng Panginoon. Amen? Jesus is not just a simple teacher. Nagpapakilala po siya. Nagtuturo po siya, pero siya po ay tunay na nag-aakay ng tunay na disipulo. Kaya nga po natatandaan yung pinag-usapan natin, dapat hindi ka lang simple believer. Dapat disciple ka talaga ni Jesus. Sabi ko sa katan mo, kapatid, disipulo ka ng Diyos. Disipulo ka ni Jesus. Dapat huwag po natin ka, yan gusto ko itanim sa isip natin, disipulo tayo ni Jesus. Dapat hindi ka nagsisisi dyan. Bagamat dumadaan ka sa Israel, kung dumadaan ka, kagaya ni Pedro, pero huwag kang bumulag kay Judas, na talagang totally lumalikod na. Dapat maging Pedro ka na magkaroon ng pagkakataong bumalik kay Jesus at gawin ang kalooban ng Panginoon. Ito po, observation lang po. Dito po, sabi niya ng alagad na tumawag kayo sa teacher, do you not care that we are perishing? Pero rin po yung dalawang emphasis from Book of Matthew and Book of Luke. Paano nila in-address yung sitwasyon niya? Same story, pero paano nila in-address? Si Luke, ano in-address niya kay Jesus? At si Matthew, ano in-address niya kay Jesus sa pagkakataon na yan? Ito po yung sitwasyon. In Luke 8:24, sabi niya, Master, we are perishing. Magkaiba po yung salitang master doon sa teacher. Sa Greek word. Magkaiba po talaga siya. Pero sa Tagalog, ginamit guro-guro. Parehas lang. Pero may emphasis po yan pagdating sa Greek. So, pero kay Matthew, save us, Lord! We are perishing! So, ginamit niya, Lord. So, may tatlong statement, no? Kay Matthew, Lord. Kay Luke, Master. Kay Mark, Teacher. So, magkakaiba. Isang sitwasyon, sa tingin nyo, iba-iba ba ang pagkakilala nila kay Jesus? Hindi po. Nakita lang nila sa kanilang kalagayan kung sino si Jesus. Totoo siya ay Master? Totoo siya ay Lord? Totoo siya ay Teacher? At sa pagkakataon ito, pag in-observe po ninyo, yung kay Luke at saka kay Matthew, ay kay Mark, pag binalikan nyo po yung kwento yan, dyan sa talata na yan, kinorek ni Jesus yung pagsaway sa bagyo bago niya sinabihan sila na ang hina ng inyong pananampalataya. Ibig sabihin, bago niya kinorek yung kanilang pananampalataya, sinaway niya na yung bagyo, pinatigil niya na. Kay Matthew. Pero sa dalawa, pinatigil niya na muna bago niya kinorek yung faith nila. So, magkaiba po. Sa una, kinorek
sa huli, kunwari, yung dalawa po, si Luke at saka si Mark, sa huli po yan, kinurek yung faith nila. Pero kay Matthew, sa umpisa pa lang, nung sinabi niya, Lord, Lord, malulunod kami. So, ang hina ng iyong pananampalataya, kinurek niya na kagad. Bago sabi niya, tigil na. Sinaway niya yung bagay, tumigil. So, mali kaya yung kanilang statement ng kwento o parehas. Mali ang nakita ni Matthew, yung kwento na sa umpisa pa lang talaga nandun na yung correction. At yung dalawa naman, nakita nila yun. Sa huli, nag-correct din. Pwede, posible, yung pananampalataya dapat ay bago pa dumating yung pagsubok, nandun na yung pananampalataya. Matapos man yung pagsubok, nandun pa rin yung pananampalataya. So parang gano'n sa unahan at sa huli, nananatili yung pananampalataya. Dapat kinukurit yun, iniaayos yun. So yun po yung statement na makita natin doon. Magkakaiba man yung kanilang pagtingin kay Jesus, Master, Lord, or Teacher, ano man ang sitwasyon, hindi sila nagbabago ng pagkakilala kay Jesus. Dahil lahat ng iyon ay totoo kay Jesus. So meron lamang emphasis sa kanilang puso. Iba-ibang personality, iba-ibang pagpapahayag, pero lahat sila ay disipulo kay Jesus. Totoo bang merong iba't ibang statement ng pagpapahayag ng ating damdamin? Yung iba, kung magsalita, akala mo galit, pero hindi galit. Yung iba naman, pino magsalita, pero tigil. Ano po pinuputos ko? Ang Diyos na tumawag sa atin, inaasahan po tayo, na tunay, disipulo tayo ni Jesus. Dapat hindi yan nagbabago. Ano pa maging sitwasyon? Kung meron man tayo mga pagsubok na dinaraanan, dapat hindi nagbabago. Lagi nakatanim sa isip natin, disipulo tayo ni Jesus. Amen po. So ito po yung observation ko na mapapansin natin. So ganito po yan. So may Master, may Lord, may Teacher, pero sa inyo natukoy, si Jesus. Sino si Jesus sa iyo ngayon? Teacher po ba? Master po ba? O Lord mo? Ikaw ba ay maka Matthew, maka Luke, or maka Mark? Sino si Jesus? O kinikilala mo ang kapahayagan ito patungkol kay Jesus. Na siya dapat teacher mo, nakikinig ka, nag-aaral ka ng kanyang salita. Dapat siya master mo, willing kang mag-submit sa kanyang mga dapat siya Lord mo, handa kang humingi ng tulong anytime at sundin ang kanyang kalooban. Sino si Jesus kayo sa iyo? Jesus is looking for genuine disciples. Wala akong dapat dayaan sa tinatawag na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang aking paningin, kung tayo po ay wala ka bilang mga tinawag na lingkod ng Panginoon, naniniwala po ako, hindi ka masisiyahan na wala kang bunga, wala kang pag-influensya ang kalwa na susunod kay Jesus. Amen? Kahapon po, nakikinig kami ng kwento, meron pong feeding program sa San Nicolas. Meron pong grade 4 student, tinuruan ng mga Saturday class teacher natin, tinuruan nila ang tinatawag na five fingers gospel presentation. Sabi niya, sinero daw, ito ay langit, ito ay kasalanan, ito ay si Jesus, ito ay paglilinis at pinatawad ng kanyang kasalanan, at dahil dyan, meron siyang bagong buhay. Kaya i-present ng grade 4, kaya maunawaan ng grade 1 at grade 2. Yung simple presentation na yan, paano nga, bakit hindi tayo makakapasok sa langit? Kasi makasalanan. Baka napasok pa tayo sa langit? Pwede, dahil kay Jesus. Pag tinanggap natin at sinampalatayaan si Jesus, ano mangyayari? Nilinis na, pinatawad na natin kasalanan. Dahil po dyan, ano? Kailangan lang ang aming buhay. Pwede pala siya sa ganun simple pala. Pero ang tanong, nangangarap ba tayo maka-influensya? Kung ang bata kaya maka-influensya, sinishare ko ba sa mga mahal mo sa buhay yung talagang pangarap ni Jesus bilang disipulo niya? Kasi sabi ni Jesus in Matthew chapter 28, go and make disciples, go and make disciples, go and make disciples.
Kayo ay witness ko from Jerusalem, Judea, Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Seryosong utos ang panawagan ng Panginoon. Wala po dapat parang mababaw natin tinitingnan yung pangalan na yan ni Jesus. Mga minamahal, seryoso na po ang panawagan ngayon. Mas malawak na po ang panawagan. Meron po akong subject na tinuturo about church growth. Tininan po natin sa statistics sa buong mundo. Umaabot na po ang tao sa buong mundo, 8 billion. Dami no, no? So, sa 8 billion, by 2026, ang Philippines ay mayroong contribution na 117 million. Kunti lang tayo sa 8 billion, no? So, ang China, parang umabot sila sa 3 billion. At pumapangalawa ang India. So, mabilis silang magparami. Pero, tingnan din po natin yung statistic na ang 8 billion ay walang pananampalataya, pero merong 700 million na mula ng 1950 hanggang ngayong 2026, meron na daw po tinataya na 700 million na mga Kristiyano or evangelical Christian ayon sa survey pang buong mundo. Ang tanong, yung 700 million disipulo kaya ni Jesus yun o believers lang? Believers. Ilan kaya doon yung disipulo na aabot sa 8 billion na populasyon? Timbangin natin, papapangat ba natin yung 8 billion at 700 million? Parang hindi, no? Imagine natin. Ganun po ang kalalagayan. Kung mababasa ninyo yung sinabi ni Jesus, marami ang ani, ngunit kakaunti ang manggagawa. Manalangin kayo na magpadala siya ng tunay na manggagawa at aani sa napakaraming anihin. Talagang seryoso, mga minamahal. Ang pinuputos po natin, ang Jesus na ito, Lord mo ba siya? Master mo ba siya? Teacher mo ba siya? Na nagbigay sa iyo ng assignment, gagawin mo ba yung assignment mo as disciple? Master mo ba siya? Na willing ka sumunod sa gusto niya? O Lord, mga minamahal, ang panawagan mo natin dito, magkaroon ng tunay na disipulo. At yun po ang gusto natin angkinin. Meron tayong team for this 49 years. Tandaan niyo yung team natin for this month. Reaching people, reaching community. So, hindi natin kinakailangan lahat sa community ang buti natin. Kuha lang kayo ng isa ng part ng community. Contribution na natin yun. Sa paglago ng iglesia, dapat may partisipasyon po tayo. Amen? Yung iba po, may partisipasyon sa church growth, biological contribution. Si Ma'am Julie, may contribution na siya. Ayun, magkakagana ng lolo. Yung iba, pwede ka rin magkaroon ng contribution doon. Ano yun? Tinatawag natin biological growth. Nadadagdag ng bilang. Kasi siyempre, alagaan yan eh. Tuturuan niya ng sumapalataya sa Panginoon. Trabaho niya ng magulang. O, meron pang isa. Yung tinatawag na convert. Nasira ng gospel, sumapalataya. O, additional po yun. Church growth po yun. Ang tanong, lahat ba tayo may ganong pangarap? 20 disciples. Okay. Kung hindi mo pa naiisip na magkaroon ng contribution sa church growth, pwede ka naman munang mag-asawa. Baka yung anak mo, alagaan mo at sumampalataya sa Panginoon. Pero hindi po yun ang idea ng idea ng make disciples eh. Kasi may narinig akong ganyan eh. Buddhist po siya, Buddhist. Nakakilala sa Panginoon. At isang kanyang tinuturo, ang Kristiyano pwede mag-asawa ng hindi Kristiyano. At yung kanyang napag-asawa ng hindi Kristiyano, tuturuan niya, ididisipulo niya. Agree kayo sa prinsipyo na yun? Agree, disagree? Parang nagdadalawang isip ko, hindi galing yung prinsipyo ng Panginoon, di ba? Huwag kayong makipagmatok sa hindi mananampalataya. Ito prinsipyo.
Pero siya pinilit niya. Kasi bakit? Siya po ay Buddhist, nakakilala siya ng isang Kristiyano, tinuruan po siya. Kaya sabi niya, pwede, kasi nangyari sa akin. Pero hindi yun ang biblical principle. Ang biblical principle, go and make disciple. Hindi sinabi, go and get the wife, make disciples. Hindi ganoon. Yung principle po talaga, go to unbelievers, then make disciples. So, this is Jesus. Naghahanap po siya. Ngayon dapat may malinaw tayong position. Sino si Jesus? Master mo ba? Si Jesus, Lord mo ba? O si Jesus, teacher mo? Kung si Jesus, kagaya ni Mark, dapat gawin po natin yung assignment na pinagagawa sa atin ng Panginoon. Amen po ba mga teachers? So may assignment talaga tayo. Okay. Ito po. Second point, Jesus is not just a simple teacher, he is also rebuke his disciples. Meron siyang expectation sa kanyang mga alagad, and that is faith. Yung faith na hindi pa bago, yung faith na lumalaban, yung faith na sumusunod, yung faith na talagang namumuhay sa katwiran ng Panginoon. Dapat hindi niya masumuhay, yung tinatawag ang hina na walang pananampalataya mo. Ayaw natin marinig yun. Dapat walang ganong statement na marinig ang masusubukan sa atin. Dapat ang bawat isa lumalakas yung pananampalataya. Amen? Hindi po yung kapag na-discourage, ayaw na. O kaya naman, kapag may problema, ayaw na. Kapag hindi dininig yung prayer, ayaw na. Dapat ano man ang sitwasyon, negative or positive experience, go. Go and go. Amen? Sabi niyo nga po, go and go. Sa Saturday class, go and go. Go, glow and grow. Saturday class natin dito sa Manila. So, Jesus review yung faith. Ayaw niya na ang faith ay siguro ang salitang pipitsugin ay yung pahinang klase. Dapat pinapatatag natin yung ating pananampalataya. So hindi na po natin i-describe masyado yung pananampalataya, pero pag binalikan natin yan, napupunga yan, sumusunod yan, handang magpasakop sa kalooban ng Panginoon. So, sa madaling salita po, yung disipulo ni Jesus ay nagpapahayag ng malinaw na pananampalataya. Nagpapahayag ng malinaw na pagkakilala kay Jesus. Hindi siya simple kakilala lang. Meron kayong anong tawag? Close kayo. Close. Meron na tawag ng intimate ang inyong relationship. Yung damdamin niya, yung isip niya, agad-agad mong nasa-sense. So, yung bagay na yan, wala namang pwedeng subukan niya. Pero pwede mong maramdaman gaano kahalaga si Jesus sa iyo. Dahil si Jesus, pinahalagaan po tayo. Amen? So, ito po. Second point. Ito pa yung second point natin. The power of Jesus Christ. Paano natin nakita yung power of Jesus Christ? Jesus Christ has authority over the nature. Nirebuke niya yung wind. Jesus Christ has the power over the nature. Sabi niya, peace, be still. And then after that, sabi niya, and the wind ceased, and there are great calm. Tumigil yung hangin, bumaya pa yung agos ng dagat, at nagkaroon ng kapayapaan. So, ano pong pinuputos ko? Naranasan niyo na ba ang pagsuway ng Diyos sa buhay natin? Kinagma tayo o nirebuke tayo? Sinaway tayo? Sinaway, di pagsuway. Sinaway ba tayo ng Lord para ikulit yung buhay natin? Alam niyo po, kapag natututo tayo sa Panginoon, nararanasan natin yung tinatawag na kapayapaan. Pero ang mamalakad ng labag sa kalooban ng Diyos, hindi ako naniniwala ng mapapayapa ang puso niya. Meron niyang gumugulo sa puso. Yung ang ayaw sumunod yung tinatanggi-tanggi yung tawag ng Lord, hindi yan payapang buhay. Yung alam mo, meron pinapagawa ang Lord sa iyo, pero
Ano ka lang, iwas-iwas lang, iwas-iwas, ayaw mo gawin, yung pinapagawa sa'yo. Ang linaw naman, ang dating sa'yo, ang mensahe ng Panginoon, pero iwas-iwas ka lang, hindi mo yan payapa. Mas lalo hindi payapa na namumuhay ka, may iniingatan ka, may sekreto kang kasalanan. Masakit po yun. Hindi mababasa ng ibang mga tao, pero hindi may tatago sa paligid ng Panginoon. Hindi mapayapa. Kung gusto mong mabuhay na may kapayapaan, pag sinaway ka ni Jesus, tigil na. Tigil mo talaga. Meron ka bang dapat itigil? Meron ka bang dapat ayusin? Sige po, basta itigil ko na. Sabi mo sa friend ko, itigil ka na ba? Hindi ko po sinasabi ito para i-judge yung bawat isa. Ang pinuputos ko lang po, magkaroon tayo ng personal reflection. Kasi ang gusto ko lang mangyari, kagaya ng sinasabi ni Jesus, sabi niya, nangyari ang kapayapaan ng sinaway niya yung dagat. Dagat yun na. Kalikasan yun, nangyari kanyang kapangyarihan. Sa iyo ba, walang kapangyarihan ng Diyos para mabuhay ka ng mapayapang buhay? Meron ka bang dapat ayusin para maranasan mo yung kapayapaan sa puso mo? Kung meron dapat ayusin, i-deal mo na yan kay Lord. Kailangan lang humingi ng sorry, pinangkalangin ko rin yung mga galaw, pinangkalangin ko rin yung motives, ayusin ako. Kasi hindi makapamumuhay ng maayos, na papayapa. Kung meron tayong nilalakaran na may pakaliwa, may pakanan, na hindi pasulog sa kalooban ng Diyos. Medyo mahirap po yan. Pero ang gusto ng Lord, dito makita po natin, nung sinaway niya, sabi niya, peace, peace, peace. So, ang kapayapaan po nangyayari kapag mayroong pagsunod sa kalooban ng Diyos. Then after that, ano po makita natin? Mayroong bagong antas ng understanding sa last part, sa verse 40. So yun, who then is this that even wind and sea obey Him? Ano yan? Namangha, may antas ng pagkakilala kay Jesus, o meron kapahayagan talaga na sino si Jesus? Meron bang appreciation doon sa pagkatanong na yun? O lalo na ito? Hindi po natin tatansyahin ang lahat ng mga talata sa Bible may kinalaman kay Jesus. Pero by that statement, meron pong pagtaas ng antas ng pagkakilala kay Jesus. Tumaas na ba yung antas natin sa pagkakilala kay Jesus? Kasi yung iba po, pagkakilala kay Jesus, parang waiter. Ano yung waiter? Lord, gusto ko, order ko ito. Come on. Kung ano lang yung request niya, kailangan ibigay. Pag hindi niya ibigay yung request, tampo-tampo. Hindi yan, Lord. Ang puri kay Jesus. Para lang waiter. Nagre-request ka doon sa gusto mo. O kaya naman parang supervisor. Na ang tingin mo, dapat supervise ka, at pagkatapos dapat pag may request ka, pagbigyan ka. Dapat hindi ganun treatment. Ang treatment natin kay Jesus, tunay na Lord. Amen? Ibig sabihin, hindi lang simple pag humingi ka sa iyong prayer concern, prayer request, dapat agad-agad si Jesus susunod sa gusto natin. Totoo po, ang book of Mark, agad-agad tumutugon siya sa pangangailangan. Agad-agad sa pangangailangan ng tao, tumutulong siya. Pero kung mo naman abusuhin, si Jesus na agad-agad nang tumutulong sa iyo. Dapat meron ka rin agad-agad willing sumunod sa Panginoon. Amen po ba? Sabi sa katabi mo, huwag ka naman atubili, sumunod ka talaga kay Lord. So, in this point, malinaw po yung emphasis. Jesus has empowered that we can trust Him. Pwede mo tayo magtiwala kay Jesus. Pwede tayo hindi magtiwala sa mga kilala natin kasi nagbabago yung puso, nagbabago ang isip, binabago ng karanasan ng pagkakilala natin. Pero dapat kay Jesus, tumataas yung antas ng ating pagkakilala kay Jesus. Sige po, konting evaluation lang. From 1 to 10, nakilala ko siya. Kaya sumapalataya, pag-start ka na from 0, naging number 1 ka na. Pinakamataas yung number 10, nasaan na ang iyong point? From 1 to 10, nasaan banig ka na sa pagkakilala kay Jesus?
1? 1.1? 1.2? O 0.1? Wala pang antas na taas. Delikado yan. Ano po yung pinuputos ko? We are 49 years. Binura na yung 48 dyan. Ibig sabihin, papalitan na yan ng grupo na maggagawa dyan ng 49 years. Ang panawagan po sa atin, magtrabaho po tayo sama-sama. Gumawa po tayo sa bahagi ng kaya natin at isulong ang gawain ng Panginoon. At ito po, ang malinaw natin mga standard at yan yung guide. Value system natin, ang vision natin, ang ating pong vision, lahat po yan ay para dalhin tayo sa direksyon ng Panginoon. Hindi tayo pipigilan kung maging teacher ka, maging professional ka, maging doktor ka, maging nurse ka, whatever, kung anong profession tayo tinawag ng Panginoon. Pero saan mang galawan tayo dinadala ng Diyos, sumusunod tayo ayon sa mission. Sumusunod tayo ayon sa mission. At sumusunod tayo according to our values. Naniniwala po kung hindi yan isinulat dyan para display. Nangyari po yan, dumating po ako 2007 as pastor ng church. Wala pong ganyang mga claim. Basta lang, make disciples, pero wala tayong guide. Magpapag meron tayong mga constitution and values, minsan mali pang paggamit ng constitution and values. Pero malinaw naman ang instruction ng Bible, go and make disciples. Then maraming mga paraan. So, pinuputos ko lamang po. Kung meron pinapagawa sa atin ng Lord, malinaw, sa ating binasang talata, may kapangyarihan si Jesus na pwede natin pagtiwalaan. Amen? Pwede bang palakpakan ng Lord? The principle that we can get from the story in reaching people for Christ. Number 1. Pakibasa na po. 1, 2, 3, go. When you share the gospel, share the truth that Jesus brings peace and security in life. So kung meron po mga tao, nakita nyo nangangailangan talaga, at ikaw lang yung kausap niya, pinagkakatiwalaan niya, sabihan mo siya, meron kang Jesus na mapagkakatiwalaan. Mararanasan mo ang kapayapaan kapag binigyan ng tiwala sa Pag share the gospel. Number 2 po. 1, 2, ready, go. Evangelism invites people to shift from fear of circumstances to creating Christ's power, influencing people from fear to faith in Christ. Influencing people from fear to faith. Meaning, may magagawa po tayo. So, huwag na namin iasa sa mga aktibong member ng church. Dapat na kayo aktibong disciple ni Jesus. Amen? And number 3 po, sabay-sabay, 1, 2, ready, go. Be a good example, show compassion, and care before challenging them to deeper discipleship. Dito po sa kwento, inayos niya muna yung pangangailangan, pinatigil niya yung tinurek niya. So, principle, una mo muna yung habag, yung kalinga, pag kinurek mo na siya, makikinig yan. Parang ginawa ni Sinia, yung principle ni nung mag-asawa sa New Testament, nung kinurek nila si Apollos. Diba? Narinig nila si Apollos, mahusay magsalita, pero ang kanyang alam na turo, yung baptism na ginawa ni John the Baptist. Sabi niya, meron pang kulang sa iyo. Inibitahan siya ng mag-asawa. Si Aquila ata yun. Mag-asawa, Priscilla. So, inibitahan sa bahay. Pinakain. Pinakain niya muna. After ng pakainin, sabi niya, meron akong ituturo sa iyo. Nakinig si Apollos. Magaling siya, si Apollos. Pero dahil natuto siya, tumaas yung antas ng kanyang pagkatugtog. So naniniwala po ako, hindi po patagalan, pagalingan ang pagiging disipulo ni Jesus. Basta binukas ng Diyos yung puso natin, pwede po tayong gamitin. Pero dapat, padamang muna natin ang tunay na malasakit. At meron tayong mga taong kailangan ng Diyos sa atin. So kausapin nyo, padamang nyo na po yung malasakit. Sa atin po, principle po natin yan, prayer, care, and share. Yan ang lagi po sinasabi, prayer, care, and share. Prayer, care, and share. Prayer, care, and share. Pag nasiran mo na, baka yan ay person of peace. Then start Bible study na po yan. Okay. Finally po, ito na po yung ating last word. Last word is word come. Ito po yung letter C.
Compassion first to be more effective in sharing the gospel. Develop po namin yung compassion kung paano si Jesus may compassion dun sa mga taong parang walang pastol at ikaw po ay may pagkakataong iugnay ang iyong sarili sa kanila, then go. Madama mo sa kanya yung compassion. Number 2 po, sabi diyan, announce Christ's authority as He has authority over the storm of life. Meaning, maraming mga tao na affected ng problema, kabigatan. Tayo po dapat nagpapatuloy. I-reach out natin sila. At maraming pagkakataon, ibinilalapit yan ng Diyos sa atin. Hindi po yan matatrabaho yung mga sinasabi natin, missionary, Bible teachers, master, kulang po ang galaw niya. Dapat ang buong iglesia, ang bawat individual, may nilapit ng Diyos sa mga tao sa atin, share natin yung gospel sa kanila. And thirdly po, live in faith as we trusting the Prince of Peace, Jesus Christ. Mamuhay po tayo sa pananampalataya kung paano nagtitiwala tayo kay Jesus na namumuhay sa kapayapaan. Pakita po natin yung buhay na namumuhay, mapayapang buhay. Huwag po yung pumayapa. Iba yun. Pumayapa ka na, di yun. Maging payapa po yung buhay natin. Amen? And finally po, tayo lahat. Sabay-sabay po natin masahin. Then ready to go. In Jesus as Lord, even in the midst of trials and sorrow of life, or Bagyong Inday. Baka po naalala niyo pa si Bagyong Inday, lumabas na po. Pero ngayon, kung meron mong bagyo na tayo dinaranas, ikapit po natin yung ating pananampalataya. Gawin talaga natin tunay na Panginoon ang Panginoong Jesus. Magandang umaga po at manalangin tayo. Pinupuri ka po ng dakilang Diyos. Salamat sa biyaya ng buhay. Salamat sa kalakasan. Salamat po sa opportunity. Salamat po, taglay po namin ang iyong panawagan. Kami po ay niyahanda mong tunay na disipulo. At hayaan mo po, Diyos, ang iglesia ito ay tunay na kumilos upang abutin ang mga taong nilalamang po sa amin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 God bless po.